Napapadalas na po ang mga opinyon at batikos na rin or parinig or patama ni dating Senate President, now Chief Legal Counsel ni Pangulong Marcos, Juan Ponce Enrile. Alam niyo bakit? May bago na naman siyang ipinost sa social media. Ano ang kanya sinasabi? Kailanman daw ay hindi legal o hindi naaayon sa batas ang tokhang double barrel yung campaign against illegal drugs. Kasi yung tokhang title pa lang one-sided tokhang parang title pa lang human rights violation walang due process ang walang due process human rights violation yun po paglabag sa batas talaga. Kaya tama si Enrile. Wala talagang legal na basihan ang Operation Tokhang. Na kung yung magugunita, ito po yung kasalukuyang kinakaharap na problema ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court at sa iba't ibang mga Pilipinong nagrereklamo, pamilya, 30,000 pamilya ang nawala ng buhay dahil sa Operation Tokhang Double Barrel sa pagitan ni dating Pangulong Duterte at General Bato de la Rosa, now Senador de la Rosa. Kaya nga sila may mga kaso sa ICC. So kayo, ano inyong masasabi dyan sa mga sinasabi nga ni Secretary Juan Ponce Enrile? Kung nung araw, wala tayong gaanong naririnig kay Enrile, pero ngayon na siya ng Chief Legal Counsel at siguro napuno na rin sa maraming mga batikos na 2 taong ginagawa kaliwat kanan ng mga Duterte laban kay Pangulong Marcos na kanyang boss ngayon dahil siya ang Chief Legal Counsel. Kaya siya na ho nagpapaliwanag sa magitan ng kanyang social media. At inilalabas na yung kanyang ganyang saloobin. At totoo yun, walang legal na basihan ang tokhang. Hindi pinapahintulutan ng batas ang tokhang. Ano ba ang tokhang? Iyan ang naging problema ng mga sibilyang naging biktima na napagbintangan or mayroong kinalaman, positibo o negatibo sa mga illegal drugs, sila'y naging biktima ng tokhang double barrel campaign ng nakarang gobyerno. At yan ay labag sa batas. Yung kampanya para ipatigil ang illegal, tama yun. Pero yung pamamaraan na tokhang gumamit ng kamay na bakal, ayun po yung naging problema. Kasi walang batas na nagsasabing gamitin ang kamay na bakal o gamitin ang sandata o baril para itukhang ang mga suspect. Kasi lahat ng pinagdududahan o lahat ng di umano'y involved sa illegal, lahat yan ay akusado or suspect lang. Dahil hindi pa naman sila nakasuhan at kung kasuhan man, wala sa korte. So hindi legal na gamitan ng kamay na bakal. Hindi legal na gamitan ng tokhang double barrel na ginamit ng mga otoridad. Yan po yung pinagustong palabasin ni Secretary Enrile. At ako naniniwala doon. Siyempre, yung maraming mga abogado naniniwala dyan. Maliban lang, baka kayo merong alam. Meron ba kayong alam na batas na nagsasabing legal ang tokhang? E di mag-comment po kayo. Si Enrile hindi naniniwala merong legal basis ang tokhang. Ibig sabihin, yung ginawa ng nakaraang administrasyon labag sa batas. Dahil mali yung pamamaraan. Hindi ho pinag-uusapan dito yung kampanya. Yung kampanya laban sa illegal, tama yun. Pero yun hong pamamaraan, yan ang problema. At yung karapatan ng tao na naging biktima, ayan ho yung hinaharap ngayon dito at sa International Criminal Court. Okay? Ano po ang inyong masasabi? Please comment, react, at pakishare din po ninyo. Like po ninyo itong video ito. Okay? Maliban dyan, kung yung mga gunita, si Enrile ay nagsalita na rin na naging controversial tungkol ho dun sa issue ng impeachment at rally. Na hindi nga daw ho pwedeng diktahan ng mga rally o hindi pwedeng matigil ang sinasabi ng saligang batas sa magitan ng mga rally. Ang sinasabi niya ang impeachment process under 1987 Constitution. At hindi pwedeng pigilan
ang provision na yan na saligang batas sa mga rally na kung anumang relihiyon sa ating bansa. Yan ang paniniwala ng Chief Legal Counsel ng Pangulo. Naniniwala siya yung impeachment process ay dapat mangyari. Dapat gawin dahil yan ang sinasabi ng batas. Yan ay mandato ng mga congressman at ng Senado. Ang impeachment ay kanilang asikasuhin. Yan po yung naunang sinabi na naging controversial. At totoo yun. Alam niyo si Enrile kahit na magwa 101 years old na this coming ngayon na February 14, 101 years old na. Pero very smart pa rin po pagdating sa mga legal issue. Sabi nga ni Pangulong Marcos isa yan sa napaka-brilliant, isa yan sa napaka-magagaling na legal na abogado sa puntong legal, sa puntong ating mga batas, si Enrile. Kaya nga kinuha niyang Chief Legal Counsel. So may punto dyan, hindi ho kinontra ni Pangulong Marcos yun. Sinang-ayunan pa, tama, sinabi ni Pangulong Marcos na tama yung sinabi ng kanyang Chief Legal Counsel, yung sinabi ni Enrile na mayroong impeachment process. Kaya nga, ano sabi ba ng Malacanang? Executive Secretary Bersamin at si Pangulong Marcos din, hindi nila pinipigilan ng Kongreso. Hindi niya pinagbabawal ang impeachment. Yan ay mandato at obligasyon ng mga congressman at mga senador pag dumating sa kanila. Ngayon, nasa kamay na ng Kongreso. Wala pa sa Senado. O, di ba? So, tama si Enrile dun sa isyong yan. Ito pangalawang issue. Yung tukhang ay hindi legal. Ang tukhang ay labag sa batas. Walang batas nagsasabi, itukhang mo ang mga suspect. Itukhang mo ang mga inosenteng sibilyan. Wala daw ganun. So, controversial na naman yan. Pero ako naniniwala, totoo yan. Alam nyo si Enrile, sa akin ng pagkakaalam, nakasama ko rin yan doon sa isang network na aking iniwan ng araw, na nagkukwento yan talagang basa ng libro. Aral lang aral yan pag nasa bahay. Alam niya yung mga international at national law. Alam niya yung mga kasaysayan ng bansa at ng buong mundo halos. Kaya ako, very smart pa rin siya kahit na magawa 101 years old na. Nakatutok siya sa kung ano ang mga nangyayari at batas na mga pwedeng dapat iiral. Especially ang saligang batas. Kailangan naman talagang mga ibabaw yun. So again, may panibagong batikos. Kung noong unang opinyon at sinabi ni Enrile, ang tinamaan ay yung mga politiko at relihiyon. Ngayon, ang tahasang tinamaan dito ay si Digong Duterte. Kasi yung tukhang ang tinutukoy, illegal ang tukhang-tukhang. Hindi naaayon sa kulturang Pilipino at mga batas natin, itukhang ang mga sibilyan. O kita mo? Controversial na naman yan. Okay? Please comment, react, at share. Alam nyo, marami tayong binabantayan na mga nangyayari sa ating kapaligiran. Mananatili po itong aking channel na ito na magbabantay ng kaganapan sa ating bansa at ipapaliwanag ko sa inyo sa abot ng aking kakayanan kung ano ang mga implication, ano ang opinion, interpretation natin. Kaya magtulungan tayo para sa bansa, para sa mga Pilipino, para sa ating administrasyon under President Marcos. What's up mga tropa pips? Ayan, ako napakaganda ng video na ito ni Sir Mike Abe at ito nga po yung patungkol sa mga sinasabi or pagbatikos nitong si Juan Ponce Enrile sa dating presidenteng Digong. Ngayon po, dito po kasi sa atin pong napanood na video na ito ni Sir Mike Abe, ang isa po sa mga pumukaw sa aking pansin ay yung sinabi niya na yung salitang tukhang. Na sa salita pa lang o sa word pa lang na tukhang ay mukhang hindi na po ito magandang pakinggan. Kapag nabanggit mo yung tukhang, parang katumbas nitong salita ay yung mga hindi po katanggap-tanggap sa lipunan. So, parang biglang nag-flashback sa akin lahat ang mga nangyari noong panahon ng panunungkulan ni Digong. Actually, most of the years ng panunungkulan ni Digong ay wala ako dito sa Pilipinas. Kasi 2015, February or March, nung pumunta po ako ng abroad at ako'y nagtrabaho, at 2021 lamang ako umuwi. So, malapit nang mawala si Digong sa pagka-presidente nung ako'y umuwi. So, ako po ay nakatuon lamang sa mga balita, sa SOCMED, sa mainstream media. Doon lang tayo nakakabalita patungkol sa mga issue noong panahon ni Digong. At ang isa po sa mga
lagi kong nadidinig ay yung tukhang, tukhang, tukhang. Kahit ang nanay ko kinukwento, Mac, yung mga ano dito sa lugar natin, yung mga adik dito sa lugar natin, mga nagkawala na kasi natakot sa tukhang. Sabi ko, ano po ba yung tukhang, nay? Sinabi nanay ko na yun yung tukhang na yung mga suspected o mga pinaghihinalaan na may kinalaman sa pulburon ay mga bigla na lang naglalaho or kaya minsan naman ay bigla na lang nagugurgur or ito ay ano tawag dito yung hinuhuli, tapos ang sinasabi ay ito ay nanlaban. Ganon yung mga kwento ng nanay ko. So naging ano ko noon, sabi ko, okay naman ka ako, maganda yun kasi yung mga adik, 'di ba, ay mababawasan yung mga gumagamit. So ngayon, dito po sa post ni Juan Ponce Enrile na at the age of 100 ay talaga namang matalas pa ang kaisipan. Sa isip-isip ko lang, sabi ko, so, mali pala yung tukhang. Kasi ito yung hindi nila ginawa. Yung i-educate ang mga Pilipino patungkol dito sa tukhang. Kumbaga, bigla na lang nilang inilabas yung salitang tukhang o plan tukhang. Pero hindi nila niliwanag, hindi nila in-educate ang mga Pilipino. Ano ba yung tukhang? So isa ako sa mga kulang ang pag-intindi kung ano ba yung tukhang. Kulang ang aking ano diyan, kumbaga, ano ba yung tukhang? 'Di ba? Parang gano'n, parang mapapatanong ka. So, yung palang tukhang po talaga ay napakasama kasi nga saan ka ba naman nakakita ng isang bansa, ng isang gobyerno na may suspecha pa lang ang taong bayan o may suspecha pa lang ang mga alagad ng batas doon sa tao na yon, pero ang solusyon ay gurgurin na ito para hindi na makasikip sa kulungan. Gurgurin na para hindi na makapanakit or makagawa pa ng kasalanan sa mga kababayan natin. Di ba? So, kulang sa education ang mga Pilipino pagdating sa tukhang. Kumbaga, parang pinapalakpakan ng mga DDFs ang tukhang, pero hindi nila alam na ito ay labag sa karapatang pantao ng kahit sino. Dahil wala naman po talagang matinong gobyerno ang mag-uutos or law enforcement agency na magsasabi na suspetsado yan na may ginagawang masama, gurgurin na yan. Hindi po pwede yung ganoon. Kahit saang bansa, mapa Asia, Europa, Africa, sa buong Asia, America at North and South America, wala pong ganung batas na kapag ikay suspetsado pa lamang ay meron ng lisensya ang mga nasa nagpapatupad ng batas na ikaw ay gurgurin na. Wala pong ganun. 'Di ba? Kaya nga po nung nabanggit 'yon ni Sir Mike Abe na yung salita pa lang na tukhang ay mukhang labag na sa human rights. Biglang pumasok na nga lang sa aking kaisipan na binigla tayo lalo na yung mga nandito sa Pilipinas that time. Binigla ni Digong ang mga Pilipino. At kanilang kumbaga kanilang bigla na lang inilabas yung tukhang, yung salitang tukhang at itinanim na sa kaisipan ng mga Pilipino na ang tukhang ay makakabuti sa ating bayan. Baka totoo, makakabuti. Pero hindi makakabuti ang isang bagay kung merong magbubuwis ng buhay, may mapeperwis yung pamilya, may mawawalang nanay, tatay, ate, kuya, lolo't lola, tito, tita. Hindi yun makakabuti kung meron namang magsasakripisyo at merong maghihinagpis na naiwan. Yun ang hindi po sinabi sa ating mga Pilipino. At hanggang ngayon, 'di ba? Ayon na rin nga sa post nitong si JPE, marami sa mga DDFs ang tuwang-tuwa sa ginawa na yun ni Digong. Kasi nga siguro baka hindi sa kanila nangyari yung dinanas ng mga kababayan natin na naging biktima ng tukhang ang kanilang minamahal sa buhay. Kaya sila'y tuwang-tuwa kasi nga uneducated sila patungkol sa kung ano yung tukhang. 'Di ba? Actually madali lang siyang intindihin. Kapag sinabing tukhang, gugurgurin na,
o huhulihin na yung isang tao na pinaghihinalaan na may ginagawang kabalbalan o ginagawang kalokohan pagdating sa usapin ng illegal na pulburon. Pero 'di ba, napakarumi ng tukhang dahil kapag binanggit yung tukhang, ang nasa isipan na natin, gurgur na, nanlaban, mawawala na yan. Mawawala na yan at eventually matatagpuan na lang ang mga ano nito, ang kumbaga yung lawas, matatagpuan na lang yung lawas o matatagpuan na lang yung tao, nawala na, makikita na lang sa mga liblib na lugar. Tapos, 'di ba, wala nang buhay. Pero ang pag inimbestigahan o ayon sa mga huling taong nakakita, ito ay tinukhang. 'Di ba? Kaya ako sangayon ako doon sa sinabi ni Sir Mike Abe doon pa lang sa word na tukhang. Ano na yun iba na yun 'Di ba? Talagang labag na sa karapatang pantao. At ito naman talaga ang katotohanan, si Digong na mismo nagsabi, 'di ba? Siya ang nag-utos niyan, siya ang magbabayad diyan. 'Di ba sabi nga niya, kasuhan niyo na ako, bilisan niyo na. O sabi niya sa mga taga-ICC o sa mga sa kung sino man yung pinapanawagan ni Digong, papuntahin na ang ICC at padampot na siya, pahuli na siya kagad. 'Di ba? Talagang yan naman si Digong ang gumawa ng napakadelikadong utos patungkol po sa tukhang. Brainchild pa yan ng kumakandidato at re-electionist na si Bato de la Rosa. Yung tukhang ni Bato sa Davao ay ginawa niya sa buong Pilipinas. Kaya nga po, ang nangyari, sa halip na masolusyonan ang usaping pulburon, lalong lumala. Bakit? Yung mga small time, yan yung mga pinaggugurgur. Yung mga mahihina lang. Yung hindi tone-tonelada ang kaya. Pero yung mga tone-tonelada ang kaya o milyon-milyon ang kayang isistema, ay yan po ay safe na safe noong panahon ni Digong. Remember, hindi po tayo nakadinig o nakakita man lang ng balita na naipakulong ang isang drug lord nung panahon ni Digong. Wala ding naipakulong na mga makapangyarihang tao o may koneksyon sa mga politiko na tao noong panahon ni Digong na ito po ay nagbayad or ito'y na ano tawag doon, yung na-convict at nakulong sa kulungan ng napakatagal na panahon, pagbabayaran ang kanyang mga kasalanan, mga reclusion perpetua na yan, hindi natin yan nakita diyan po sa mga makapangyarihan or may impluensya noong panahon ni Digong. Kasi nga po, ang priority nila ay yung mga tao na malalakas ang gamit. Pero yung mga small time lang, yan yung mga nababalitaan natin na nanlaban, yung nang agaw ng armas, iba mga ganun. Yun yung mga taong yun. So, tukhang is very bad para sa akin. At ang tukhang po ay walang naidulot na mabuti sa ating bansa. Bakit? 30,000 family po. 30,000 katao po ang nawala. Kung yan po ay mabuti, di sana, di ba? Pag-upo pa lang ni PBBM, wala nang issue ng droga. Wala na ang mga gumagamit. Wala na ang mga nagtutulak. Wala na, as in zero na. Kasi maganda ang naging dulot Pero, di ba, ilang araw pa lang si PBBM sa kanyang pwesto. Di ba, nangyari na yung sa Kalatagan. Nakakuha, nasa bilyon ba o 1 tonelada na mga illegal na pulburon. At napakarami po na mga nahuhuli ang ating PIDEA pagkaupo ni PBBM. Naalala nyo yung 6.3 o
basta 6.3 ano ba? 600 kilo ba yun yung nahuli sa Maynila, yung kay Mayo. Hmm. 'Di ba? Kasi yan ano yan, eh, kumbaga ano nila yan, eh, yung, kampante pa sila noon na ipagpapatuloy siguro ni PBBM yung ginagawa ni Digong. Pero hindi, 'di ba? Naturingan nga po, pulis pa yung may dala nun ng napakarami na yun, na nahuli, 'di ba? Tapos nagsabwatan daw po yung mga kapulisan na yan, 'di ba? Kasi siyempre malaki ang magiging pera nila diyan, Kaya po kumbaga ang akala nung mga ano na ito, nitong mga kapulisan na ito, yung mga nahuli after na si PBBM na ang presidente, baka akala nila, katulad ni Digong, si PBBM na kumakampi sa mga gumagawa ng masama at mga iligalista. Pero doon po sila nagkamali. Hindi po kinakampihan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang mga gumagawa ng anomalya, kakurakutan, at mga illegal, lalo na yung sa illegal na pulburon. Hindi po yan kakampihan ng ating Pangulong Bongbong Marcos dahil alam po niya ang implications nito sa ating mga kababayan at implications nito sa ating bansa, 'di ba? So, salamat kay Sir Mike Abe dahil nabuksan ang aking kaisipan patungkol doon sa napakasamang salita na tukhang, na naging napakadelikado at isa po talagang napakalaking paglabag sa karapatang pantao yung ginawa ng mga ni Digong at ng kanyang mga alipores sa tinatawag na tukhang noong panahon ng kanyang panunungkulan, ng kanyang pagiging presidente. Kaya po nagkaroon ng malawak na EJK, napakaraming EJK, dahil po sa napakadelikado na utos ni Digong. Yung nagkaroon din pa ng reward system na biruin mo kung ikaw meron kang, kunwari ako, pulis ako, meron akong asawa, meron pa akong jowa, lulong pa ako sa sugal, oh, marami akong bisyo. Aba, kapag nagipit na ako't wala na akong pera, anong solusyon? Tukhang, may reward, may makukuha kang bayad, kapalit ng paggurgur mo dito sa mga nakatsinelas. 'Di ba? Pero sa drug lord, nako, yari ka, magagalit sa'yo si Digong. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Mama, chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po. Ingat po kayo. Salamat sa video ni Sir Mike Abe. Salamat din kay Juan Ponce Enrile sa kanyang post sa FB. Thank you po. Subscribe nyo po si Sir Mike Abe, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions. Wag nyo pong kakalimutan. Suportahan natin ang mga vlogger na tunay na nagmamahal sa bayan at hindi po mga para lang sa bayad ng kalaban ng bayan. So, yun lamang po. Bye-bye!